So, family, and then, no, siyempre, kailangan na ibigyan natin ng importansya yung pamilya natin. Pero, siyempre, kung lahat tayo, mahal natin ang pamilya natin, tama. Ade, pilitin natin, pag-pray natin, i-invite natin talaga sa church. Amen. Amen. Kasi kung ano yung mahalaga at kung sino ang mahalaga sa atin, ayaw nating mawala yun, ayaw nating masaktan yun kung tao. Kasi dito, binanggit ni Paul, ang pinaka-heading ko dito, false teaching and true riches. Yung tunay na kayamanan. So, mag-start tayo in verse 7. Sabi dito ni Paul kay Timothy, after all, we brought nothing with us when we came into the world. And we can't take anything with us when we leave it. No? Totoo naman nung pinanganak na tayo, hubad. And then, babalik din tayo, aalis sa mundo na ito, wala din. Although may damit, pangburol, pangpatay, pero wala. Kaya nga sabi ko kanina, siyempre kung mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang sarili mo, importante sa iyo ang relasyon sa Diyos, dapat talagang yung pamilya mo, makasama mo din. Amen. Na maranasan nila yung presensya ng Diyos, yung magkaroon ng relationship sa Diyos. Amen. Amen. So, maliwanag ang sabi ni Paul. So, it means, sabi niya, huwag niyong pakamahalin yung mga bagay dito sa mundo. No? Temporarily lang yan, sabi ni Paul, na wala namang value yan pagdating sa langit. So, ikaw lang din ang babalik. And then, kasama nun, yung naging buhay mo dito kasi meron talaga accountability. Magkakaroon ng kanyan no? Haharap tayo sa Diyos, kaya sabi ni Paul, habang nandito tayo, ayusin natin ang buhay natin. Ano man ang meron tayo, gamitin natin yan para doon sa kanyang kingdom. Let's say, ginagawa naman ninyo na ngayon mga ito, kasi nag-invite kayo, nag-aalaga kayo ng disciples, regularly, umattend kayo ng church, and then faithful kayo sa mga tithes and offerings ninyo. And then aside doon, meron pa tayong funds sa church project. Pero katulad nung napag-usapan natin o nung naging preaching na Sunday, in-encourage pa rin tayo ni Paul na mas galingan pa natin, mas maging mabuting follower pa tayo, ng ating Panginoong Yesus. Kaya, although yung mga bagay na binavalue natin dito, material, financial, kailangan natin yon. Kaya lang dapat yun ay intended. Kaya tayo nagsisikap, siyempre para hindi mo pabayaan yung sarili, para magamit naman itong physical na bodies na ito, atin, siyempre kung may sakit ka, paano ka maglilingkod sa Diyos? Ang hirap. Gusto mong gumawa para sa Panginoon dahil ang iyong lupang katawan, physical body mo may sakit, paano ka makakakilos? Kaya i-value din natin yung ating mga sarili at of course, yung ating pamilya. Pero mas hindi mas humigit yun kaysa sa Diyos. Kailangan ang pinakamahal natin ay ang Diyos at yung ating relasyon sa Kanya. Amen. Sige, tayo ay tumayo na, tayo manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat. Although may mga panahon, O Diyos, na alimutan ka namin, hindi namin na-value ang aming relationship sa iyo. Mas pinili namin na i-place ang aming sarili, but this time, O Diyos, through your word, salamat po na i-mind kami na ang pinakamahalaga po talaga sa amin bilang iyong mga anak, lalong mag-grow, mag-mature yung aming relationship sa iyo. Salamat po doon sa mga bagay na financial, material, na meron kami ngayon. Lahat din po ito ay galing sa inyo, ikaw po ang source nito. Kaya po dalangin namin, we pray, O Lord God, in the name of your Son Jesus, na lahat po ng meron kami ngayon, magamit po ito para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Hindi po ito ang maging priority namin, ang mga material na bagay at financial na bagay, kung hindi po mas
bigyan namin ng focus at i-prioritize namin kung paano pa mas magiging useful ang aming buhay, ang lahat ng bagay na meron kami para po sa expansion ng iyong kingdom. Lalo na po ang church, ang LCC, ikaw po ang nagsimula nito, part lamang kami, may mga specific role lamang kami na dapat mag-function o gawin, pero ikaw po ang Diyos ang siya rin po magbibigay ng harvest, ikaw rin po ang magbibigay o Diyos ng pagkakataon, ng favor sa amin o Diyos para po magkaroon po ng expansion, pag-multiply ang mga aming disciples. Kaya salamat po, naging part kami, karoon kami ng privilege na maglingkod sa iyo at magamit po yung mga talents, lalo na po yung mga workers at leaders ng Diyos para po sa inyo, para sambahin kayo, para papurihan kayo sa lahat ng mga buting bagay na nangyayari sa amin. Salamat po aming Diyos at po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.